Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan ko ay Rin. Lumaki ako sa isang bukid sa Pampanga, malapit sa paanan ng bundok Arayat. Simula pagkabata, ang bukid ang naging saksi sa lahat ng kwento ng aming pamilya, mula sa mga anyihan hanggang sa mga kasalan. Pero ang pinakamatandang puno ng mangga sa aming bakuran ang parang sentro ng lahat. Ito ang laging tanda ng kung ano ang nangyayari sa aming buhay. Kapag namumunga ito ng sagana, ibig sabihin maganda ang taon. Kapag nalalagas ang mga dahon nito nang hindi sa panahon, may paparating na masama. Mahigpit ang kapit namin sa aming tradisyon at sa mga kwento ng aming mga ninuno. Hindi lang ito punong mangga. Ito ang aming bantay. Ito ang aming tanod. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Isang araw, nagsimulang mamatay ang mga dahon ng puno kahit hindi naman tag-init. Tapos, nakakita sila ng mga kakaibang marka sa katawan nito na parang mga hiwa ng kuko. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, sabi ko kay Lolo Gabriel, "Lolo, napansin niyo po ba ang puno ng mangga? Parang may sakit." Sumimangot si Lolo Gabriel at sinabi niya ng may pag-aalala, "Rin. Napansin ko rin. May kakaiba sa mga hiwa sa kanyang katawan. Hindi ito gawa ng tao." Kinabahan ako. "Ano po ang ibig niyong sabihin, Lolo? Baka naman may gumagambala lang." Umiling siya. "Hindi. Iba ito. Ang mga hiwa ay parang mga kuko at ang puno ay humihina." Senyales ito. Hindi maganda ang ibig sabihin nito para sa pamilya natin. Tumingin ako kay Aling Nena, ang aming kapitbahay na matanda at kilala sa kanyang kaalaman sa mga lumang kwento. "Aling Nena, ano po ba ang ibig sabihin nito?" Nilingon ako ni Aling Nena at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Rene, ang punong iyan ay puno ng mga engkanto. Kapag nagalit ang mga engkanto, nagbibigay sila ng tanda. May pinili sila sa inyo." Gusto kong umasa na nagkakamali si Aling Nena. Pero ang mga hiwa sa puno ay hindi na lang basta hiwa. Lumalalim ang mga ito. Parang may pumilit na maglabas ng dugo mula sa puno. At hindi lang ang puno. Mismong si Lolo Gabriel, ang matibay na haligi ng kanilang pamilya, ay nagsimulang magpakita ng mga sakit na hindi maipaliwanag. Nangangayayat siya. Naglaho ang sigla niya. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Isang gabi, habang nagbabantay ako kay Lolo Gabriel, nakita ko na parang may anino na gumapang mula sa puno at nagtungo sa bintana ng kwarto ni Lolo. Malamig ang pawis na bumuhos sa akin. Hindi ko maintindihan ang nakita ko. Nagmadali akong pumunta sa kwarto ni Lolo Gabriel. Nakita ko si Lolo Gabriel na nakatingin sa labas ng bintana, tila may kausap. "Lolo, sino po ang kausap niyo?" tanong ko, halos hindi ko mailabas ang boses ko. Lumingon siya sa akin, at ang mga mata niya ay puno ng lungkot. "Nandyan siya, Rin. Si Engkanto. Nagpapaalam siya. Sabi niya, kailangan niyang kumuha ng kapalit." Narinig ko ang kanyang mga salita, ngunit hindi ko maintindihan. "Kapalit? Para saan po, Lolo?" Ngumiti si Lolo Gabriel, isang ngiti na hindi ko kailanman nakita, mapait at puno ng pagtanggap. "Para sa puno. Para sa lahat ng inani natin. Kailangan ng engkanto ng kaluluwa. At ako daw ang pinili niya." Nagsimulang lumabo ang paningin ko. "Pero Lolo, hindi po ito totoo. Hindi po pwede." Hinawakan niya ang kamay ko. "Rene, pakinggan mo ako. Kapag nawala ako, huwag niyong pababayaan ang puno. Huwag na huwag kayong magagalit sa engkanto. Ibigay ang paggalang na nararapat sa kanya." Ang gabing iyon ang huling gabi na nakita ko si Lolo Gabriel na buhay.
Kinabukasan, natagpuan siyang walang buhay sa kanyang kama, na may ngiti sa labi na puno ng kapayapaan. Ang mga kakaibang marka ng kuko sa puno ng mangga ay naglaho. Ngunit ang puno, bagamat hindi na may sakit, ay hindi na rin namumunga ng sagana. Tila namatayan din ito. Simula noon, tuwing gabi, pakiramdam ko ay may tumitingin sa akin mula sa puno ng mangga. Parang espiritu ni Lolo Gabriel na nagbabantay, o baka ang engkanto na ngayon ay pinoprotektahan ang puno. Hindi ko na alam. Ang alam ko lang, ang puno ay nakatayo pa rin doon, isang tahimik na paalala ng isang buhay na kinuha, at isang lihim na nananatili sa ilalim ng kanyang mga ugat. Kaya, totoo ba ito o kathang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.